Ayun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mang sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun nga mga kababayan, no? Bukas nga po, no, April 10, okay? Meron pong pangatlong hearing si Amy Marcos regarding po kung paano inaresto si Digong. So maghanap na naman siya ng butas. So eventually, di ba, sa pangalawang hearing walang umattend na cabinet secretaries ni PBBM. So ngayon sa pangatlo, pagbibigyan na naman si Amy kasi nga, di ba, tanga. At ang nakakatawa dito mga kababayan, sa hearing na mangyayari nga po bukas, di ba, a-attend po si Sara Duterte. Okay. At tuwan-tuwa ngayon ng mga DDS, di ba? So ngayon, ang sinabi ni Sara, aharap siya sa hearing ni Amy Marcos kung paano inaresto yung tatay niya, maghanap sila ng illegal dito. For whatever reason, di ko alam kung ano yung magiging endgame ni Amy Marcos dito. Pero, ang sabi ni Sara, sasabihin niya daw po lahat ng alam niya. Sabi na talaga. Palakpakan naman natin yung katangahan ng mga to. Actually, dito, tuwan-tuwa ang mga DDS. Ay, Sara, sasalita na. Sasabihin niya mga alam niya. Pero ang point dito, mga kababayan, bakit po sa mga ibang mga punto, bakit po palagi siyang no comment? Di ba? At umabot na po sa impeachment yung mga atraso niya. For example, confidential fund. West Philippine Sea. Oh, no comment palagi. Actually, kung nag-comment na siya sa simula pa lang, dapat wala ng impeachment. Nakuha niyo yung point ko? Oh. So ngayon para makuha natin yung topic ngayon natin mga ka-Streetwise, no? O nga pala, ABP po ABP. Ang bombero ng Pilipinas, number 134 sa balota, di ba? So, syempre, boto po natin yan, no? Kung wala pa po kayo nakukonsider na party list, okay? Dumaan So ngayon dito. So sabi dito, no, sabi ngayon ni Attorney Claire Castro, okay, Palace urge Amy invite international experts. Okay, so sabi dito, it would be better if Senator Amy Marcos hears not just a single view. She can invite experts who are often interviewed and who provided opinions that differ from Attorney Alex Medina. Ayan. Presidential Communications. Alam mo kasi mga kababayan nito Ito. Alam niyo, isa sa mga pinaka-bullshit na ginawa ni Amy Marcos dyan sa hearing niya, sa first hearing ko nakita yan na naglabas siya ng isang abogado na pabor, di ba, na pabor na si Digong ay arestuin sa Pilipinas at litisin muna. Dito sa korte ng Pilipinas. Ayun yon. Di ba? So isa lang yung napakinggan niyang side. So paano naman yung kabila? Di ba? So doon natin makikita na talagang bias po talaga si Amy Marcos. Kasi kung gusto mo talagang marinig yung both sides, dapat pro tsaka anti. Tama ba? Pro or anti, no? Oh, di ba? Ang pakikinggan mo. Ang problema kasi dito, isang abogado lang yung in-invite niya. Pabor pa sa kanya. Oh, di ba? Oh, and by the way, tingnan nyo to Ito. Ito yung sinasabi ko. Sara Duterte open to attend next hearings on Rodrigo's arrest. O yan na. Bida-bidan na si Vice President. O, kasi malamang ito lang kasi yung mga bagay na alam niya na kaya niyang explain. Pero yung confidential fund at saka yung West Philippine Sea at yung ano man, palagi siyang no comment. O, sabi dito, no? Vice President Sara Duterte has expressed willingness to attend the upcoming hearings on the arrest of her father, former President Digong, mamamatay tao, E. Duterte. Sabi dito, Vice President said that Senator Amy Marcos had invited her to attend, ito na naman the hearings which she presides as chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations. Sara is now back in the Philippines, no, di ba? Nasa Pilipinas na siya ngayon. Okay, so, ang point natin dito, di ba, ito Pero kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin, tulad kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating sa ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po akong sumagot. She said in an interview in The Hague on Friday. Oh. So, ang point ko dito, mga ka-Streetwise, di ba, pag ganyang klase mga bagay na alam niya paano sagutin, sasagot siya.
Kasi hindi kasi pwedeng no comment ka sa mga bagay, pero dito may comment ka. So, doon natin makikita yung glimpse ni Sara Duterte pag siya po naging presidente. May mga bagay na no comment siya, tapos may mga bagay na nasasagutin siya. So, gets nyo? So, ang isa pang sinasabi natin dito, ayan na naman si Amy Marcos. One-sided na naman. O, di ba? One-sided na naman. O, so, ewan ko lang ako bakit pinayagan pa ng palasyo na pa-attended pa yung mga ibang cabinet secretaries. Well, decision nila yan. So, by the way, meron ditong video panoorin nyo lang to, no? Okay. May gusto lang akong ano dito eh. Putulin ko lang kasi galing ABS-CBN to, baka copyright tayo, no? So, tingnan nyo to Number 13 ka na. Oo nga. Yan. So, sabi dito, actually, nung last survey, 13. Pero nung pinakahuling-huling survey, sa Amy Marcos, number 15 na lang. So, from number 1, nung 2022 sa mga survey, ngayon sa Amy Marcos, pumapalo na lang po ng number 15. Okay? So, hindi alam ni Amy Marcos kung bakit nagkakaganon. Ang sabi niya, trabaho lang daw po siya. Tingnan niyo to. Anyari? Ano ba yan? Ewan, hindi ko alam. Inaaral natin, pero at the same time, trabaho pa more. Oh, okay. Alam niyo mga kababayan, kung inaaral ni Amy Marcos, kung bakit siya lumalagapak sa survey, dapat alam niya na ayaw ng mga tao yung ginagawa niya. Dapat kasi po dito, no, kapag puti ka, pag pula ka, pag yellow ka, pag green ka. Ganun po ang takbo ngayon ng politika sa Pilipinas. Doon pansinin ninyo. Ganun na po ngayon eh. Di ba? Ang problema kasi kay Amy Marcos, nabamang ka sa dalawang ilog, pero by the way, di ba? Bilang isang politiko, dapat alam mo kung saan ka. Di ba? Pero itong maraming bullshit dito eh. Ano kayang dahilan? Is it because your alliance with the Dutertes? O malamang yun na nga yung pinaka-reason. Sige. Ako, kasi sa totoo lang, ako kung tutuusin, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. O yan na naman. O, tatay na naman. Tatay na naman ang ginagamit. Alam niyo mga kababayan, kaya gusto ko lang daanan itong video na to eh. Ako po, kinukundin ako po yung necropolitics. Alam niyo po yung necropolitics. Ito po yung gumagamit ng patay para sa kanyang politika. Di ba? Kinundin ako dati yan eh. O so, alam naman po natin, di ba, no, na si Cory Aquino naging presidente kasi namatay si Ninoy. Si Pinoy naging presidente kasi namatay si Cory. At yun din dapat ang gagamitin dapat ni Leni Robredo. By the way, nagamit niya nga eh. Leni Robredo naging vice presidente nung namatay si Jesse Robredo. So ngayon naman si Amy Marcos, gumagamit din po ng necropolitics. Tatay niya pa. Sige. Pro-Filipino, pro-poor, pagkakaisa, pro-bongbong, and pro-Sara. Oh, yan. Hindi, ang nakikita namin dito, hindi ka pro-bongbong, pro-Sara ka lang. Ayun ang nakikita namin dito. Kasi mga kababayan, no, alam naman po natin yung takbo ng hearing po ni Amy Marcos. Mayroon na siyang conclusion, hindi pa nagsisimula yung hearing. So doon pa lang, nakita na po natin yung intention talaga ni Amy Marcos na maghanap ng butas. Doon po sa ginawang pag-aresto kay Digong. Di ba? Oh. At ayoko nang magulo. Yun na nga. Tapos yun nga, maraming nagalit nung sinabi ni Inday na... Okay na yan, huwag natin ano. So, walang kwenta. So, ngayon mga babayan, ang point natin dito, tulad ng sinabi ko, a-attend si Sara sa hearing ni Amy at doon siya magbibida-bida. Alam ko nangyari dito, ganito nangyari dito. Pero by the way, no, bakit dyan sa mga bagay na mas importante, para sa akin hindi po importante yung pag-aresto ni Digong kasi nandun na po siya. Sa ICC na po si Digong. Ang dapat na lang po gawin dito ng Duterte Camp, di ba, ituloy yung kaso, di ba, patunayan nila na walang kasalanan si Digong. Tapos na. Pero ang point dito mga babaeng ito, pag sa mga ganyan kasi mga bagay, salita ng salita si Sara, pero dito, no, ito pinakamalupit na ginawa ni Sara eh. Di ba? Sara Duterte's office tried to block COA report on 125 million confidential fund Jerbil Luistro. Kayong mga bobong mga DDS kayo, tsaka Amy Marcos, interesado kayo kung paano at maghanap ng butas doon sa pag-aresto kay Digong, pero yung pag-block ni Sara Duterte sa COA, wala kayong pakialam? Para makuha natin yung konteksto para maalala natin to, no? So, sabi dito.
This was disclosed by Batangas Representative Jorbel Luistro on Sunday that she lauded COA for upholding the authority of Congress to review the audit report. Luistro disclosed that Duterte's office, particularly Undersecretary and Chief of Staff Zuleika Lopez, sent a letter to COA dated August 21, 2024, or 6 days before the House Committee on Appropriations deliberations on the proposed 2 billion OVP budget. The OVP advised COA not to comply with the committee's subpoena justicum on its report regarding the confidential funds. The report contains the notice of disallowance against 73 million of 125 million confidential fund utilized in the last 11 days. Yan. So hindi lang po nakakaalala po ng kwento po na to. Nung na-flag po ng COA si Sara Duterte regarding sa confidential fund na 125 million in 11 days, ang ginawa po ngayon ng House, kasi nga hingi ng budget si Sara 2 billion para sa 2025. So nangyari dito, sabi ng Congress, kailangan mong sumagot bago ka namin bigyan ng budget ulit. Kasi natural po yun. May ganun pong mandato at trabaho ang mga congressman natin. O, di ba? So, ngayon si Sara hindi po sumasagot. So, ngayon, ang ginawa na po ng COA, ang ginawa na po nila Jorbel Luistro, ang ginawa na po ng House, sinagpi na po yung audit ng OVP. Sinagpi na. So, ngayon, nung pinasampi na nga po nito, hinarangan po ni Sara. Kita nyo, di ba? Pero well, kahit naman harangan ni Sara, walang magagawa ang COA kundi ibigay po yung audit report kasi nga po, ang pinakamandato po ng House is budget. So, ang point ko dito sa pag-aresto kay Digong, ang bida-bida ni Sara, pero dito po sa budget hearing niya, harangan niya. Oh, no comment palagi sa confidential fund, tapos may plano pang harangan. Yung COA report, well, nalaman na po natin kasi dito po natin nalaman yung mga Mary Grace Piatos, yung Dudonggang, mga Jugdi Asim, yung mga Xiaomi 8. Ito po pala yung mga bagay na gustong harangin ni Sara na may sa publiko. Diba? So, doon natin makikita, no? Kayong mga DDS kayo, no? Tuwan-tuwa kayo dito sa pagharap ni Sara bukas, pero wala kayong pakialam kung paano niya ginastos yung pera ng taong bayan. Para naman tanga-tanga nyo naman. Diba? So yun, no? So yung missing topic lang po ito, no? Kasi daanan lang po natin. Kasi bukas po, tandaan po natin, para prepared po tayo sa katangahan pong gagawin ni Amy bukas. Malamang ganun mangyayari dito eh. Diba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa team replay, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara? At kayo ba, bukas ba, makakaasa ba kayo ng isang patas? Patas na hearing sa Senado ni Amy Marcos, no? So yan, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.